Good morning. Gusto ko po i-feature sa video ko ngayon yung paano ang paggawa ng pastillas wrapper ng Bulacan at pastillas banderitas ng Bulacan. Ayan po, kung makikita nyo po, cut out siya, handcrafted. Paano ko nga ba ito nagagawa? Kasi ito yung isa sa namana namin, sa pamilya namin, sa mga matatanda sa San Miguel, Bulacan, sa mga lola namin. So, ang ginagamit po naming materials ay Japanese paper. Ito po, Japanese paper or tissue paper na galing sa ibang bansa. Ayan po. Makikita nyo po, pwede natin po siya i-design sa different occasions. Pati po yung banderitas po, pastillas wrapper banderitas po na usually po very famous po to sa mga taga San Miguel na ginagamit sa kanilang kasal for Filipiniana po. Ano nga ba yung mga ginagamit ko para makapag-cut out ng ganyang kagagandang mga designs? Una po, meron po akong mga art scissor po na iba-ibang klase po, iba-ibang tulis, at iba-ibang kapal po. Ayan po. Kung makikita po ninyo. Tapos po, syempre, gumagawa po ako ng different pattern po. Ganyan. Para po makat out ko po. At syempre, kamukha ng sinabi ko kanina, meron po tayong tissue paper or Japanese paper po. Stapler. At ayan po. Ayan po yung mga Japanese paper. Usually, you can buy it anywhere in art store like in National Bookstore. Ayan po. This one. So, madami po akong mga tissue paper po para gawing different kind of wrapper. Yung design po, depende po kung saan gagamitin ang occasion, kung birthday, wedding, usually ganun po. So, gusto ko po sanang ipagpatuloy ng mga kabataan ng art ngayon na yan kasi it's a heritage art ng Bulacan. Sana maituro pa din sa eskwelahan ang paggawa ng pastillas wrapper ng Bulacan and pastillas banderitas. Yun lang po. Salamat po.